So, good afternoon, guys. So, welcome to our module number three, a topic for the STP concept or the segmentation, targeting, and positioning. Now, do you have any recollection about what segmentation, targeting, and positioning is? Any idea about what segmentation is? Hello? Can you hear me? Segmentation? Any idea what segmentation is? Yes, Andre. In business po yung segmentation is ano po siya, dini-divide po niya yung, um, mga customer. It depends on, dini-divide po niya yung mga customer depends on their, culture po Okay, and that's behavior. one. Thank you, Andre. Nicole. Parang ganun nga po, dini-divide po siya into smaller, for example po, based on, age. For example, student po, dini-divide po siya sa gano'n. Okay. So at least you have the idea na when you say segmentation, it is dividing. No? It's dividing the market. Ngayon, ang point kasi dito, guys, is that why do we need to divide the market? 'Di ba? Bakit pa kailangan hatiin kung pwede namang kunin ng buo? 'Di ba? Sabi nila, mas marami, mas maganda. So, kung mas marami, mas maganda, bakit kailangan pa nating hatiin? 'Di ba? The mere fact, guys, na the company, no, the mere fact that the company considering na ang market ay dapat i-divide, isa lang ang ibig sabihin yan. It shows that they do recognize that we cannot appeal to all kinds of buyers. Na ang ibig sabihin na yung offer nila ay hindi magiging appealing para sa lahat. That's why ina-identify na lang nila as to whom their offerings can be more appealing, 'di ba? Kumbaga, totoo pala yung hindi lahat ay magugustuhan yung product ko. So, by recognizing na totoo yun, or by recognizing the reality of it, sayang naman kung aalokin ko pa sila, 'di ba? 'Di ba, guys? Imagine mo yung sa palengke, 'di ba? Sa palengke, guys, kapag dumaan ka sa mga pasilyo, ang tanong sa'yo, 'di ba? Ate, bili ka? Ate, gusto mo? 'Di ba? Pogi, pasok na, bili ka. Tama? Ang tanong, kung sa sampung dumaan, hi Pogi, ano hanap mo? Yes, Mark. 'Di ba? Sa sampung dumaan, ilan kaya doon ang sa tingin mo hihinto at bibili? O, 'di ba? So, hindi natin sigurado, baka nga wala ni isa eh. 'Di ba? Yung isa huminto, bakit? Sabi nga ni Mark, tinawag kasing Pogi, napahinto tuloy. Kaya kung ikaw gusto mong matawag na pogi, isa lang ang dapat mong gawin. Pumunta ka sa palengke. Doon matatawag ang pogi talaga. Di ba? Ayan. So, ibig sabihin, guys, dapat i-acknowledge natin na hindi lahat, no? Hindi lahat ng buyers ay magiging appealing yung product mo. This leads to market segmentation. Gusto nating i-divide yung market, ihiwalay yung target mo o yung market mo doon sa mga hindi. Bakit? Kasi we are wasting our time, money, and effort. Dahil inaalok natin yung mga hindi naman talaga bibili. So sayang lang. Okay? That's why company identify the parts of the market that they can serve best. Take note, ha? They can serve best and they can profit. Siyempre, di ba? We want to serve them at the best possible we can be. Bakit? Kasi we want to profit from them. Okay? With this, they come up with the strategy na most appropriate for them. Ay, ganun talaga. Kailangan yung tama para sa kanila. Okay?
Am I clear? Pa-thumbs up na lang or any kung nagkakaintindihan. Okay, thank you very much, Jaira and Karil. Yeah, thank you. Okay, so tuloy natin. Ayan. So because of that, because of the recognition that not all, no, not all buyers are actually our buyers or our consumer, we now come up with this marketing strategy. So as you can see, no, this has something to do with a customer value-driven marketing strategy. Kung natatandaan niyo yung discussion natin sa module number 1, na-mention natin to yung customer value-driven marketing strategy. No, ito yung pangalawa. Ayan. So, dito, no, dito guys, there are two steps actually. So, yung una, the company must select the customer we are going to serve. Yun yung una. Kung natatandaan nyo, ito ay ang tumutulong sa atin dito ay si marketing management. Yan. So yun ang una. We select the customer to serve. At dyan guys pumapasok ang STP concept. Kasi sabi nga nila, first things first. 'Di ba? If you want to serve your market, you have to identify who they are. With this marketing concept of creating value for targeted customers, makikita nyo guys kung ano ang gamit ng STP concept at kung ano kinalaman nito sa behavior. Okay? Ayan. So, simulan natin with number 1. So, the first one ayan, is segmentation. Tulad ng sinabi nyo, segmentation is dividing the market into a distinct group of people with common needs. Ayun, sabi niya. Okay, sige, sige, Sandra. Ayan, tulad yan. Divide the total market into a smaller segment. Now, by doing so, ayan, una, mas magiging madaling i-manage. Ay, walang PowerPoint? Ay, sorry, 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 sorry. Sorry, akala ko na i-share ko, sorry. Ayan, ayan, ayan. So, ito yun, no? Ayan. So segmentation ang una. Ayan, segmentation. So, we are dividing the total market into a smaller segment. Now, ang tanong dito is bakit? Di ba? Una, mas madaling i-manage, so mas maliit. Mas maliit na group. Pangalawa, pwede pa nating i-customize yung offer natin. Di ba? Kaya nga sabi niya, in market segmentation, it involves dividing the market into a distinct group of people, okay, or distinct group of buyers who have, yan, take note, who have different needs, characteristics, or behavior. Yon. Who might require separate or different marketing strategies or mixes. That's why isinama ko talaga tong topic na to dito sa consumers behavior. Kasi segmentation, targeting and positioning is based on consumer. Okay? Ngayon, pagkatapos ng segmentation, mamaya i-ano natin yan, i-expound pa natin yan. We proceed now with targeting. Ano yun? Literal yan. Literal. Paano literal? Kasi tatargetin mo talaga siya. Mamimili ka. Okay? In targeting, we are going to select a segment or segments. So, ibig sabihin, ito lang guys yung pagkakataon na pwede kang pumili ng isa o higit sa isa. Yan. So, sa love, hindi pwede. Dito lang pwede. Okay? Sa targeting, pwede kang mamili ng isa o dalawa. As long as, yun, may kondisyon. As long as you can serve them well. As long as you can serve them both at your best. Kung hindi mo siya masiserve at your best, wag na raw. Isa na lang. Kasi hindi mo pala kayang ibigay yung
pinakamataas na pwede mong ibigay. So, wag na lang. Kasi bakit? Chances are, parehong baka mawala sa'yo. Kasi pareho silang hindi masa-satisfy sa iyong performance. Do you understand? 'Di ba? Yun nga ang mga ano, eh, mga naging dalawa yung jowa tapos sabay, 'di ba? 'Pag nagka-bookingan, parehong mawawala sa'yo. Oh, pareho lang 'yan dito. Okay? Okay. So, hopefully ay nagkakaintindihan. Okay. So, pagkatapos ng targeting, 'yan, dito na, yun, differentiation. Kasi eto, ito yung first part, 'yan, ito yung first part, selecting customer. Yung second part, yung second step, ito yun, value proposition. 'Yan. So, ang ginagawa natin do'n ay differentiation at positioning. Sa differentiation, sabi, we differentiate the market offering to create superior customer value. So, anong ibig mong sabihin? Ang bawat brand ay may kanya-kanyang pinagngangalandakan. Okay? Parang ganito. Um, Halimbawa itong si Apple. Si Apple, ang sabi niya, sila lang daw ang cellphone or ang laptop or gadget na hindi pwedeng pasukan ng virus. At saka sila daw ay mayroong exclusivity. Kasi hindi pwedeng basta-basta makipagpasahan ng information. Hindi pwede makipag-bluetoothan. O, di ba? Hindi pwede. Madamot siya. Hindi ka makakapag-bluetooth dyan. Hindi ka basta-basta makakapag-share. Sa Android, share all you can, di ba? Madikit lang, masishare mo na. O, ganun siya. Plus, iba ang image kapag iPhone. So, yan ang ano niya, differentiation. Now, ano pa? Halimbawa, sa services. Okay? Halimbawa, yung Philippine Airline. Yan. Ang Philippine Airline, guys, isa sa may pinakamagandang service. So, kilala si Philippine Airline as far as airline services is concerned. So, parang ganyan. Okay? So, ganyan ang ibig sabihin ng differentiation. Meron tayong something na unique or distinct. Positioning naman is putting something in the mind. Ito yung paano mo itatatak sa isip ng tao o sa isip ng consumer yung brand mo. Okay, halimbawa, halimbawa guys, ganito. Sabihin mo sa akin kung sino ang maaalala mo o ano ang maaalala mo sa mga sasabihin ko. Okay? O paano? Ingat. Hmm. O, sino unang papasok sa isip nyo? O ano ang papasok sa isip nyo? John Lloyd. O, di ba? Coco Martin, meron na rin ba si Coco Martin na ganon? Alam ko si John Lloyd din eh, no? Tsaka Biogesic, yan. So, yung mga ganun ba? So, yan kasi ay positioning. Kung si Coco Martin yon, ano oras ba? Alam mo yun? Di ba, Provinciano? Yun, pwede. Coco Martin yun. Di ba? Asalap. Yun. Coco Martin. Ang talap-talap niyan. Yun, Coco Martin yun. Yun, yung mga ganun ba? Ayan. So, ganyan ang positioning, guys. Okay? Okay, ngayon, isa-isahin natin ngayon kung ano yung ano yan. So, segmentation. Sige, ayan. Taktakan mo. Okay. So, ano tuloy ako, lalo ako nabubulo dahil sa sipon ko. Okay, so market segmentation. Yan. So, sa market segmentation, sabi nga natin, we try to divide the market according to their wants, their needs, resources, location, buying attitudes, and buying practices. Yan. So, yung maliit, yung malaki, paliliitin natin. Okay, yan ang ginagawa natin pagdating sa market segmentation. Okay? So, dito muna tayo sa consumer market. Yan. Under consumer market, ito yung market ng mga final consumers. So, tayo yon.
Now, the following guys are the segmentation strategies. Okay, segmentation strategies to. Una, we can use the geographic segmentation. Ano to? Dito, from the term itself, geographic, ibig sabihin ay location. Ganon. Okay? So dito daw ang paghahati nakadepende sa location. Pwedeng by city, by barangay, okay? By town, by region, countries, pwede. Yan. Or nation. O kaya naman, continent, pwede rin. Okay? O kaya ano yan, yung taga ng Malabon, taga ng Botas, ayan. So yan ay geographic segmentation. Ngayon, bakit merong geographic segmentation? Because they believe that people living in the same area shares the same need. Yan. Tsaka ngayon kasi, because of geographic segmentation, meron tayo ng mga tinatawag na localization. Ano yun? Yung kahit na yung mga product, no? O yung mga services ay ginagawa na ring localized. Pag sinabing localized, nakadepende sa location. Okay, ngayon, may mga product na nakadepende sa location. Example, um, excuse me. Halimbawa, no, halimbawa, yung mga suot natin, no? Guys, pag nasa Pilipinas ka ba, normal ang naka-turtleneck ka tsaka naka-fur coat? Normal ba 'yon? Oh, 'di ba? Ang angas mo 'no kung naka-fur coat ka dito kaya naka-turtleneck ka, wow, napakainit kaya sa atin ta's maggaganon ka pa, 'di ba? Oh, ganggang daw so 'di ba yun yung sinasabi natin guys, hindi puwede. Bakit? Tropical country tayo, eh. Wala namang yelo sa'tin, eh, kahit nga sa Baguio hindi naman malamig, eh. Oh, 'di ba? Sinasabi natin, 'di ba? Yun yung sinasabi natin na, "Teka, base sa location puwede palang gawin yung gano'n." Oo, 'di ba? Oh, anong meron sa'tin? Sando. Yung sando natin butas-butas pa, 'di ba? Yung maliliit na butas talagang see-through. Oh, eh, sa ibang bansa walang gano'n. Bakit? Malamig sa kanila, eh, hindi uubra. Oh, 'yan isang example lang 'yan, Oh, ano pa? Pagkain, 'di ba, pagkain. Eh, pagka nasa bandang Bicol ka, mga gano'n, puro maanghang diyan karamihan. Oh, dito sa'tin hindi. Hindi tayo ano do'n. Oh, yung sa India guys, sa India mahilig din sila sa maanghang. Mahilig sila sa ano, sibuyas, 'di ba masibuyas sila. Unti mang palamig nila may sibuyas, tayo wala, 'di ba? Yun. 'Di ba? Tsaka sa kanila 'di ba kamay-kamay lang, ang sarap. 'Di ba kamay-kamay lang lahat kinakamay, nakakatuwa naman, 'di ba? Tsaka lahat sa lapag-lapag lang ginagawa, 'di ba? Buti sa'tin hindi masyado, ayan. Hindi masyado ibig sabihin meron din 'no? So ganyan sa geographic segmentation, okey? Mhm, 'yan. So ito guys, summary na 'to, eh, 'no, summary. So skip ko muna siya, So demographic segmentation. So 'pag demographic segmentation, ang pinag-uusapan natin dito ay mga demographic variables. Ano 'yun? Yung mga may kinalaman sa population. Demography is the study of population. So kung demographic segmentation, ang pinakapagbabasihan natin ay yung mga demography variables katulad ng age, sex, gender, yan, income, occupation, educational attainment, etc. Okay? So ito yung ilan sa pinakagamit na gamit na demographic segmentation. Age and life cycle, gender, income. Marami pang pwede. Depende yan sa inyo. Depende kasi yan sa product. Okay? So kung age and life cycle, ang hatian nito nakadepende sa age. Halimbawa, sa gatas ng bata.
0 to 6, 0 to 6 months, 6 to 12 months. O, di ba? 1 year old to 3, 4 to 6 years old. O, di ba? Meron ganon. Age yun. Eh, sir, paano yung life cycle? Ito for babies, for adolescents, o di ba? For teenagers, for young adults, o di ba? May division. Klaro? Am I clear? Okay, ayan. Gender, alam na to. Pambabae, panlalaki. Yun yun. Di ba? Yun lang yan. Dalawa lang naman talaga. Pambabae, panlalaki. Wala naman damit na pang bakla o damit na pang tomboy. Tama? Wala naman, di ba? Eh kasi pinag-usapan natin, damit, dalawa lang yan. O pang babae, panlalaki. Okay, okay. Sige, sige. No problem. Okay. Maliwanag tayo, guys. Okay. Income segmentation. Sir, pwede rin palang gamitin yung income. Oo, pwede rin. Income bracket ang gagamitin. So, those who are earning 10,000 to 20, 21,000 to 30, etc., etc. Pwede yan. Okay? Ayan. So, sir, ano makikita namin dito? Halimbawa, gamitin natin yung income segmentation. May mga pagkakataon ba, guys, na meron ka sanang gustong bilhin pero ang mahal, namamahalan ka? O, di ba? Isa lang ibig sabihin kasi niyan. Hindi kasi talaga tayo yung target market niya. Oo, kaya tayo namamahalan sa kanya kasi hindi talaga tayo yung target market niya. Oo, kaya wag tayong ambisyosa, hindi tayo yon. Okay? Ayan. Aba, naiyak pa. Oh. Ano pa? Next is, ayan, psychographic. Ito ay kombinasyon ng psychological at saka demographic. Okay? Kaya ang ginagamit naman na basihan nila dito ay yung lifestyle natin o kaya yung personality natin. Sir, lifestyle, personality, consumer behavior yan. Kaya nga. Kaya nga. So, alam nyo ba guys na meron tayong tinatawag na brand personality? Oo. Meron nun. May brand personality. Ano yun? Na pati yung mga product, guys, ginawa na may corresponding personality. Kaya kung minsan, there are products na nakikita mo, halimbawa damit, no? May nakita kang damit na parang feeling mo, ginawa talaga para sa'yo. Yung feeling mo, pagkakita mo palang, bagay kagad sa'yo. Tama ba? Yung talagang tipo, ay, carry ko to. Carry ko tong gamitin. Mga ganun. Okay? Saglit lang guys Call of nature lang, dahil lang. 2 minutes lang.
Okay, sorry for that. I'm back. Okay. So, ano ngayon ang role, no? Ano ngayon ang role nitong segmentation, 'di ba? Since we are dealing with consumer, dapat maging very particular pala tayo. Ngayon, may isa pang segmentation. Ito yung si behavioral. So, si behavioral, sabi, it divides the segment based on their knowledge, attitudes, uses, or responses to a product. So, ibig sabihin, directly, ito ay consumer behavior segmentation. Okay? Now, sa ibang mga libro, kapag sinabi kasing behavioral, this pertains to the action of the consumer. So, kung ito ay action ng consumer, ibig sabihin, response nga ito. Ibig sabihin, it is the behavior itself. So, ano ibig sabihin? Pwede daw natin kasing hatiin sila sa ganito. Ito yung pinaka magiging basis natin. Una, occasion segmentation. So, anong ibig sabihin? Dito, we are going to divide the market into segments according to occasion. When the buyers get the idea to buy or make their purchase or use to purchase the item. Katulad halimbawa, no? Halimbawa, flowers. Oh, kailan ba tayo malimit bumibili ng flowers and chocolates? Oh, o kailan tayo malimit bumibili ng flowers and chocolates? O, di ba, Valentine's? Sige nga, sabihin mo sa akin. Di ba? Di ba malimit pag Valentine's lang? Oh, kaya nga marami nagbebenta ng mga flowers and chocolates, 'di ba? Tsaka kung ano-ano pang may kinalaman sa bulaklak kapag Valentine's. Kasi nga, by occasion lang. Oh, ano pa? School supplies. O, 'di ba? Pagka ano lang, pagka June o kaya May. O, ganun. So, ibig sabihin, yan yung sinasabi nila na, oh, ano yan, ganito yan. O, 'di ba? Ano pa? Kandila kapag ka November lang naman. 'Di ba? Kaya kita mo alam na alam nila kung kailan sila magbebenta, gano'n. Maliwanag 'yon? Naintindihan ba ako? Okay. Next is the benefit segmentation. Dito naman, we are dividing the market into segments, okay? According to the different benefits that, take note that consumer seeks from a product. Kaya si benefit segmentation is finding what major benefits people looking for into a product. Pinakamadali siguro na maiintindihan nyo is halimbawa sa ating mga cellphones. Yung iba, ang tawag sa cellphone ay camera phone. Bakit kaya camera phone ang tawag nila doon? At sino naman ang gugustuhin na bumili ng camera phone? Sa tingin nyo, meron ba? Oh, palagay ko naman meron, di ba? Oh, meron bang mga consumers na ang hilig sa cellphone, ang main reason for buying cellphone is for picture-picture? Hmm. O, 'di ba? Kaya nga camera phone ang tawag nila dun, eh. Yung iba naman, gaming phone naman ang tawag. Bakit? Kasi nga, yun naman yung pinaka-point nila. Kasi ang pinaka gusto ko dito is yung gaming part niya. Oh, kaya meron din naman nung basic phone. See? Yun yung sinasabi natin. Kasi nga, it's a benefit segmentation. Okay, ano pa? Ah,
Ito gusto ko dito, eh, 'no, itong gusto ko dito sa Divisoria, eh, kasi dito mura. I can buy more, oh, 'di ba? Ay, ayoko diyan. Bibili ako ng sapatos, gusto ko sa mall. Gusto ko yung original. Why? Kasi durability. Oh, isang sapatos magkano 'yan? 3,500. Wow, 3,500. Eh, kung binili mo 'yan ng OEM, dalawa na 'yan. Oh, 'di ba? Sasabihin naman ng OEM, eh, sa OEM dalawa na mabibili mo niyan. Puwede mong pagsalit-salitan, oh, 'di ba? Ang ganda pa, magkaiba dalawa, eh, pareho lang naman ng itsura. Hindi naman sisigaw yung sapatos na kapag suot ko, "Peke ako, peke ako, peke ako." O kaya yung sa'yo, "Urig ako, urig ako, urig." Wala, hindi sisigaw 'yan. 'Pag tinignan nila 'yan, pareho lang ang tingin nila diyan, 'di ba? Kasi gano'n ang ano ko, eh, gano'n ang ano ko, gano'n ang reasoning ko, guys. Kaya hindi na ako bumibili ng original. Ano na lang, mga OEM na lang. Kasi nga, at least, puwede ko pagpalitan yung sapatos ko, 'di ba? Pagka original, ikaw ang magsasawa sa sapatos. Oh, 'di ba? Pagka OEM siya, oh, 'di ka magsasawa kasi dalawa, eh, puwede mong pagpalitan. Anyway, ayun. So ano pa, user status, okay? Sa user status, we are going to segment them according to non-user, ex-user, potential user, first-time user, or regular user. Ngayon, ang tanong, "Sir, anong kinalaman nun?" Iba kasi yung treatment mo kapagka regular user. Iba rin ang treatment mo 'pag first time. At mas lalong iba kapag sila ay ex-user. Oh, 'di ba? Kapag non-user lalo na. See? May iba-iba yung magiging approach mo depending on the user status. Maliwanag? Okay, yun. Next is according to usage rate. Sir, usage rate ibig sabihin gaano kadami, gaano kadalas? Oo. Kung sila ba ay light, medium, or heavy product user. Okay? So iba-iba rin ang offer mo diyan. Kasi iba-iba rin yung patterns of behavior niyan. Okay? Last is loyalty status. Okay. Survey muna tayo, no? Taas lang po ang kamay ng mga loyal. Marami pa ba kami? Uy, marami pa kami. Ayan, mabuhay tayong lahat, no? Ayan, so marami pa pala tayo, no? Ayan, tama lang yan. Sana madagdagan pa tayo, no? 'Di ba, no, Roy? Sana madagdagan pa tayo. George, yan, sana Oo, madagdagan pa sir. tayo. Andre, sana madagdagan pa yung mga katulad nating mga loyal, no? Kasi medyo nauubos na tayo, eh. Ayan. So, ano yung loyalty status? Yung loyal, pwede kasing loyal sa isang brand, loyal sa isang company, o kaya loyal sa isang store, no? Sa ibang libro ni Cutler, kapag sinabing loyalty status, kasama dito yung hard loyal, soft loyal, shifting, mga ganon. Okay? So, iba-iba kasi yung behavior natin, kaya iba-iba rin yung loyalty status natin. Okay? So, yan guys yung apat na segmentation. Okay? Ngayon, syempre, kung may apat na segmentation tayo, meron ding pang business. Kaya lang sa business guys, pareho lang siya halos, no? Pareho lang siya halos ng consumer. Pero sa business iba, sa international pala. Sa international ganito ang segmentation nila. Geographic, economic, political, legal, tsaka cultural. Okay? Ayan. So ito naman yung requirements. So hindi kasi lahat ng market ay pwede mong hatiin. Dapat meron siya ng requirements. Okay? Ano yung requirements? MASDA. 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 Para madali. So ano yung una? It should be measurable. Dapat it should be measurable. May bilang, may size. Okay? Ngayon, sa measurable, ano yung mga sinusukat mo? Una, gaano sila kadami? Gaano sila kalaki? Okay? Gaano kalakas ang kanilang purchasing power? Kasi importante yon. Okay? Kasi purchasing power ang pinag-uusapan.
So dapat they are big enough. Okay? They are big enough. Ngayon, big enough kahit nahatiin sila. Okay? So, halimbawa, sir, hindi naman sila ganun kadami. Okay. Pero yung kanilang purchasing power, sir, malaki. Okay yun. Mas okay yun. Okay? Halimbawa, yung mga bumibili ng Apple product, konti lang naman yan eh. Kaya lang yung kanilang purchasing power malaki. O, di ba? Kaya buhay na buhay pa rin si Apple. Di ba? Imagine mo, cellphone is 100,000, di ba? O, konti na lang, dagdagan mo motor na yun. Pangalawa, accessible. Dapat, kaya mong ma-reach. Okay? Dapat, kaya mong ma-reach yung market. Kasi kung hindi ma-reach yung market, baliwala yun. Pangatlo, substantial. Ibig sabihin, profitable enough. Kahit hatiin natin, profitable pa rin. Kasi kapag hinati mo, tapos hindi na siya magiging profitable, ay hindi pwede. Hindi siya panghati. Kasi nung hinati mo, nawalan siya ng silbi. Hindi siya naging profitable eh. So, ibig sabihin, hindi siya panghati. Pangapat, differentiable. Ibig sabihin, you can distinguish. Okay? You can distinguish. Mahalata mo kaagad kung babae o lalaki. Dapat ganun. Kung 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 consumer ba siya o hindi. Kaya dapat distinguishable. Okay? Now, the last is actionable. Ano yun? Ibig sabihin, sila ay nagre-respond differently from different marketing efforts. Katulad nga niyan, um, hindi lahat ay pare-parehong nahihikayat ng nag-offer ka ng discount. Yung iba, nagkukumahog yan kapag binigyan mo ng discount. Yung iba hindi. So dapat ganun siya. Kasi ibig sabihin, meron silang pagkakaiba. Kapag lahat sila ay nag-react sa isang klase lang ng marketing effort, ibig sabihin wala silang pagkakaiba. Remember, sa segmentation, ginugrupo natin sila base sa kanilang pagkakaiba. So kapag wala silang pinagkaiba, ay hindi na siya pwedeng hatiin. Ibig sabihin, hindi magiging successful yung paghahati. Okay? Ngayon, halimbawa, nahati na natin into segments. Mamimili na tayo. Targeting. Okay. Ladies, meron ba dito guys ang naka-encounter na meron siyang mahigit sa isang manliligaw na nagsabay na manliligaw, ganon? Na meron siyang dalawa o higit pang suitor na sabay-sabay na nanliligaw, meron ba? Meron ba naka-experience ng ganon dito? Mhm. Hmm, George? Baka naman sabay-sabay nanligaw sinasabi mo, George, ah? Okey. Uy, may nagtaas, sino yun? Sino yung nagtaas? Bigla naman nawala? Wala? Okey. Now, siyempre guys kung halimbawa dumating ka sa point na yun, halimbawa lang, example lang naman. Kareel, yung ating class rep. Kareel? Yes Kareel? po, sir. Yes Kareel, po. kung halimbawa ikaw yung nandun sa sitwasyon na merong dalawa na nanliligaw, puwede ka bang magbigay sa amin ng criteria na hahanapin mo doon sa pipiliin mo? Siyempre, sir, matino. Matino, anong ibig mong sabihin sa matino? Ah, yung ano, sir, yung tawag dito, wala maisip ko. Sige babalikan ka namin. Nicole, si Nicole kanina sumagot diyan, eh. Nicole? Yes po.
O halimbawa Nicole, ikaw yung nasa situation na meron kang dalawang suitor. Mamimili ka na. Ano ang criteria na gagamitin na dapat meron yung pipiliin mong suitor? Siguro po, if ako po, if may dalawa po akong suitor, siguro po if kung ano po yung sa tingin ko yung mas prefer ko or pasok po sa standards and also kung sa sana naman ako manliligaw, sir, charot. So ano yung standard na yon? If kung ano po yung ine-expect mo po siguro. Oo nga, For ano ba? example is, um, tall po, gano'n, Okay, kind, yeah. okay. Tall, kind, So, if ayun po yung magko-compatible po and siguro ayun po yung icho-choose. okay. May comment dito sa ating chat box. Sabay ng ligaw, sabay ding binasted. Okay. Gwapo daw. Number one rule, gwapo dapat. Okay. Siyempre, dun ka, sabi nga, di ba, dun ka sa kind, yung sa tall, no? Yung kind, malay mo naman, nagdadala ng bigas pag pumunta sa inyo. Yun, kind yun. Tapos may kasamang canned goods, di ba? Yun, in kind yun. Uy, grabe, pinagtatawanan niyo yung gano'n. Guys, eto, nung ako ay nung nanligaw ako ha, ang dinadala ko talaga, tinapay. Nung nagdadala ng flowers. Oo, dinadala ko tinapay. Bakit? Sagot ko na nga merienda natin eh. Sagot mo na yung panulak. Ganun talaga. O, di ba? Nabusog pa kami pareho. Nabusog din ako. Di ba? Nakapagmerienda kami. Oh, minsan naman hindi tinapay dinadala ko. Oh, nag-stopover muna kami sa palengke. Palengke ng Hulong Duhat. Bibili kami doon ng tamban. Yung tinapang tamban. Tapos, ano yun? Eggplant. Tapos, bagoong. Doon ako magdi-dinner sa bahay nila. O, di ba? Nabusog pa ako. Ganun dapat. Kailangan, syempre, advance ka na mag-isip. Pwede, flowers, hindi nakakain. Nalalanta lang. Ito, nabusog pa kami. O, di ba? O, yun, kind yun, ha? Praktikal, oo naman. Dapat praktikal tayo. May, may mga, may mga bagay na kailangan, praktikalan na, kumbaga. Kaya dapat yan? Bigas, di ba? Dala ka ng gin, para sa tatay niya, di ba? Gin, ganun. So, kung nagsasabong naman yung tatay niya, ayan, dala kang manok, no? Texas, mga ganun. Joke lang, joke lang, joke lang, joke lang. Okay, so going back. So, Red Horse, oh, yan. Pwede, pwede, pwede. So, una, meron tayong criteria. Ito, yan. One, two, three. Segment size and growth. Ano ibig sabihin? Dapat, tingnan mo rin yung size. 'Di ba? Pag sinabing size, hindi lang ito yung dami, capacity niya. Oh, meron ba siyang profit potential? Oh, naggo-grow ba siya? Kasi baka mamaya stagnant. Ay, pangit pag stagnant. Dapat lumalaki. Kaya dapat yung market niya ay nadadagdagan. Segment structural attractiveness. Ang tawag nila dito, natural beauty. Yun talagang maganda na siya. Okay? Sabi nga, segment is less attractive if it already contain many strong, aggressive competitor. Sir, paano naman naging less attractive yun? Madaming ang competitor. Yun na nga marami na siyang competitor. Tapos dadagdag ka pa. Di wag na yan. Di ba? Yun ang sinasabi natin. Oh, ay, teka. Eto maganda. Open yung market. Yan.
Dapat gano'n. O kaya naman, "Ay sir ito, maganda ba 'tong market na 'to? Bakit?" Kaya lang sir iisa supplier niyan." Ay hindi, pangit. Bakit? Isa lang supplier, eh. Ibig sabihin, eh, mas powerful pa yung supplier kaysa dun sa company. 'Di ba yung market is in control of the supplier, so pangit. So kaya ang titignan mo dito, gaano ba talaga siya kaganda? Gaano ba siya kaganda as it is? So kaya nga babalikan natin yung segment size and growth. So dapat siya ay growing. Yung market ay growing. Okay? And then finally, yung inyong company objective and resources. Sa inyo yan. Sa inyo yan. Ito ba ay within the company's objective? Do we have the resources needed? Sabi ko nga kanina, kung hindi mo kayang ibigay yung pinakamaganda mo para sa segment na pipiliin mo, huwag mo nang piliin lahat. Mag-stick ka lang sa isa. Kasi baka mamaya, you might lose yung dalawang segment. So, focus ka na lang sa isa. Klaro? Okay. So, sa targeting, eto naman yung mga strategy. Okay? So, ito naman yung mga strategy. Market targeting strategy. So, una, undifferentiated or mass marketing. Ibig sabihin, kunin mo siya ng buo. Kung wala kang makitang pagkakaiba, kunin mo na lang daw ng buo. Okay? Sir, wala namang pinagkaiba. Kunin natin ng buo. Sir, kapag hinati natin to, hindi na siya magiging profitable. Kunin na natin ng buo. Kaya yan, kapag ganyan, guys, ito yan. Broad ang target. Malawak. Okay? Now, kapag ka tayo ay namili ng isa o higit pa, segmented na yan. Yun. So when you select several o more than one, segmented. Dito, nakita mo na talagang may pagkakaiba. Okay? Kaya pumili ka. Sa concentrated or niche, isa lang. Pili ka lang ng isa o kaya naman portion lang nung isa. So, kung mapapansin nyo, nandito ka na sa target narrowly. Kasi paliit ng paliit na yung tina-target mo. Okay? Ngayon, yung huli is the micro marketing. Ayan. So, kung micro yan, ibig sabihin, mas maliit na yan. Dalawang klase yan. Local marketing o yung tinawag natin kaninang localized or individual marketing. Sir, yung localized na naintindihan na namin. Pero paano yung individual? Yan. So, katulad ng mga nagpapatahi ng damit, diba? Personal yon, sa'yo lang yon. Ano yan? Individual marketing yan. Yung mga nagpapa-customize. O, yan ang individual marketing. Gets nyo? Gets nyo ba? Hello? Can you follow? Ayan. Okay. So, pagkatapos nito, ayan na. Okay. Inisa-isa ko na, no? Sinortcut ko na. Medyo parang hindi masyado matagal. Ayan. So, differentiation na tayo. In differentiation, yan, we consider value positioning and product positioning. So, sa differentiation, ito yung value. Sa positioning, ito yung sa product. Okay? So, the company must decide first on the value proposition or how they will create a difference, no? A difference sa kanilang target segment. Paano nila maipapakita na sila ay iba sa kanilang mga kalaban? Yun ang mahalaga na maipakita natin. Okay? Kasi pag ang tingin nila sa atin ay pare-pareho lang, we fail to do our part na ma-distinguish tayo. Okay? Ngayon, in choosing a differentiation, yan, so may tatlong step na pwede nating sundan.
Ayan. So ano yung una? Ayun. Identify possible value differences. Sir, anong ibig sabihin? Parang ganito yon. Ano yung pinaka-greatest asset mo? Kumbaga sa tao, ano ang asset mo? Yung iba would say, sir, yung mata, yung ilong, yung lips, yung color, yung height, etc. Kasi bakit? Kasi we need to have competitive advantage. Okay? Ano yun? Yung kalamangan mo. Ano ang kalamangan ko sa iba? Kasi sir, kailangan pala meron kaming kalamangan sa iba. Oo naman. Sa palagay mo ba kung pare-pareho lang kayo, aangat ka? Ma ano ba, kumbaga lulutang ba yung value mo o lulutang ba yung ganda ng product mo? Hindi. So kaya kailangan meron tayong something na kakaiba. So ito yung mga ano, mga options natin. Ayan. So we have four. Okay? Ayan, we have four. So ano yung una? Product differentiation. Brands can be differentiated based on their features, based on performance, based on style, based on design, no? So ibig sabihin, ang sinasabi na pagke-create-an mo ng advantage mo ay yung product mo mismo. Si Apple, isa sa gumagamit niyan. Okay? Si Tesla, ganyan din. Talagang product differentiation. Okay? So, kung service differentiation, so iba naman siya. Ang binibigyan ng highlight dito ay yung service. Katulad nga na, sabi ko kanina, yung Philippine Airline, no? Kilala sila pagdating sa service. Yung they have a very quick service, mga ganon. Talagang homey, mga ganon. So yan ang ano, yan ang service differentiation. Ngayon, sir, gawin natin medyo local. Okay, sige. Doon tayo sa barbershop. Kayong kilalang barbershop na talagang distinguishable ang kanilang service? Yun talagang masasabi mo na nakakaangat yung service nila compared sa ibang barbershop? Meron ba? Try mo, sir. Supremo. Oo, sabi nila. Pero ako, wala mo nakikita pagkakaiba kasi kay Supremo. Pareho lang eh. Sila nga nakita kong kakaiba doon, mahal. Meron kaming pinupuntahang barbershop dito sa may Concepcion. Kapag ka nagpagupit ka ng Sabado at Linggo, okay? Ang gupit yata sa kanila, hindi ko lang masyado ma-confirm ha, 120 yata. So malakas ang aircon, naka-wifi sila doon, pwede ka mag-connect. Tapos kapag nagpagupit ka ng Saturday or Sunday, after ng gupit mo at nagbayad ka na, may libre kang ice cream. Yung cup lang naman, cup ng ice cream. Hmm. So, yung mga anak ko, ayun, doon na nila gusto magpagupit. Bakit? Tay, may ice cream pa doon pagkatapos. Magaling na yung gumugupit, may ice cream pa. O, di ba? Service differentiation. At saka doon, kaya din ako nagpapagupit doon. Anytime na pumunta ako, meron kasi akong isang barbero lang doon. Noon. So kahit pumunta ako doon, halimbawa, pa-close na o kaya paalis na siya, tapos sumabol ako, boss, pwede pa? Oh, pwede pa. Halika to. O yun, ganun siya. That's why, ako lagi nagpapagupit. Eh, tanghali man siya o mapagabi doon na. Yun. So, ganun siya. Service differentiation yan. Channel differentiation, expertise naman pagdating sa channel. So, mabilis bang delivery? Mga ganon. Sa image naman, yun talaga, yung image na nadadagdag sa'yo. Okay? So, yan naman siya. Ngayon, ah, lahat ito kasi ay may malakas na appeal
sa consumers' behavior. That's why binibigyan ng emphasis 'to ng mga company. Ngayon, okay, ngayon. In choosing your right comparative advantage, sir, meron kasi ako nung lahat ng 'yan, eh. Product, service, channel, image, meron ako lahat yan, eh. Kaya lang ang tanong, lahat ba yan gagamitin mo? Oh, hindi puwede. Mag-decide ka lang ng isa. Sir, hindi na pala puwede yung tall, dark, and handsome, hindi na. Pero alam nyo guys, tama yung ano yan, it comes in three. Pero pagdating sa comparative advantage, description kasi yung tall, dark, and handsome. Pero pagdating sa advantage, comparative advantage, dapat isa lang. Kasi bakit? Malilito yung consumer. Malilito sila kung ganun ba talaga siya? Ito, o ito? Kaya dapat isa lang. Tapos, dun mo na gagamitin yung income in tree. Oh. Nagigets nyo guys? Nagigets ba? Okay, sige, tuloy natin. Next is to select your overall positioning strategy. So, bibigyan natin ng highlight dito yung value proposition or ano yung promise benefits mo. Okay, ano yung promise benefits mo na may enjoy talaga nila? We have the following. Okay, we have the following. So, benefits, yan. Tapos yung taas, price yan. Okay? So, itong mga naka-red, sabi, these are losing value proposition. Same benefits, more price. Talo talaga yun. Less benefits, more price. Talo talaga. Less benefits, the same price. Talo talaga. So, itong nasa gitna, itong dilaw, ito yung pinakabalikatan. Balanse. Now, kapag sinabi mong more for more, this is the most upscale product or service and charging higher price. Parang si Apple yan. Sabi nila. Kasi bakit? Nung nilabas yung 15, ganito yung price. Nilabas yung 16, yung price tumaas pa. Bakit? Eh sabi nila may nadagdag naman daw na benefits. Kaya may nadagdag na price. Pangalawa, more for the same. So dito, more yung benefits, pero yung price is the same. Mas maganda yun, di ba? Di ba mas maganda yon? More yung benefits, tapos same price lang. Maganda yun. Ngayon, more for less. Okay? Ano naman si more for less? Ito ang winning value proposition. Bakit? More benefits, less price. Panalo talaga yan. As in, panalong panalo yan. Imagine, nadagdagan ng benefits, pero yung presyo, nabawasan. Many companies claim that they are doing this. In the short run, since some companies can achieve such low P position, so example, yung mga Home Depot, di ba? Home Depot, sabi nila, we have the best product selection and the best service at the lowest possible price. O, di ba? Maraming dumadayo dyan, tama ba? Tama ba? Maraming dumadayo sa ganyan. O, kasi nga, they offer you more benefits, pero lesser price. Ang tanong dyan guys, kung kaya mo siyang i-sustain. Baka mamaya hindi ka tumagal. Di ba? Kailangan kayanin mo. Now, ano pa?
the same for less. Same yung benefit, less ang price. Pwede na rin 'to, 'di ba? Pwede na rin 'to, 'di ba? The same for less, eh. Ibig sabihin, same pa rin yung ano, same pa rin yung benefits, pero mas mura siya. Tinatawag din nila minsan 'tong category killer, okey? Kumbaga, the same lang yung benefit sa iba, pero mas mababa ang presyo, gano'n. Kumbaga lahat ng nagagawa ng mahal, nagagawa din namin, pero yung sa'min mas mura, okey? Parang ano 'yan, eh, oh, surf, sing ano, sing linis pero di sing mahal, 'yon. Gets niyo? Okay. And lastly, less for much less. Ano yun? Less na yung benefit, pero mas less yung price. O, di ba? Dito, guys, halos marami tayo nakikitang ganitong klase, no? They offer less benefit, pero mas mura pa rin yung presyo nila. Madalas, maraming nahihikayat dito kasi nga, lalo na for those people who are not very particular about the quality. Kasi inaano pa rin nila dito, eh, ito, okey pa naman kahit papaano pero mas mura. So, okey pa rin, gano'n siya, okey? Next is the positioning. So, papaano natin siya isasaksak sa kokote ng mga consumer? Kailangan matandaan, 'no, sabi ko kanina, kailangan matandaan siya, 'no, papaano? So, we have here yung pattern kung papaanong sumusulat o gumagawa ng, positioning statement. Okay? Kasi positioning statement summarizes the company or the brand positioning using this form. Ayan, katulad nito. Two, category, benefit, support points. So yan ang ano. So in positioning, we try to put something in the mind of the consumer para siya ay matandaan. So that's why we create positioning statement. Okay? So ang Apple, ito yon. Two, highly connected, fast-paced people who are frustrated by annoying complexities of technology. Apple is the consumer electronic brand. Yan. That simplifies technology to help you feel smarter. Yun yung benefit na makukuha mo sa kanya, eh. Ano pa? We start with ideal consumer experience to work back to cha 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 cha. So, ganyan siya. So, how important it is? Ito lang naman yung natatandaan ng mga consumer. At ito kasi yung gusto nila na tandaan mo. In this way, papaboran mo siya. In this way, no, titignan mo siya as a good brand. Eka, sakto ito talaga yung hanap ko. Yan, ganyan ang datingan yan. Ngayon, ang Coke, ito naman ang kanilang positioning statement. High quality beverages. Yan. Yan siya. Unlike other beverages, inspire happiness. Yan ang focus ni Coca-Cola. Happiness and positive differences. See? So, yan guys ang positioning. Kasi kailangan there should be something na mare-retain sa mind na kapag sinabing Coca-Cola, it's all about happiness. It's all about creating positive difference. Kapag ka naman, kapag ka naman si Apple, it simplifies technology, 'di ba? You became more smarter. Kaya nga sabi nila ang Apple daw nakakabobo, nakakatanga. Bakit? Kasi lahat ginagawa ni Apple for you. Gagamitin mo na lang, kumbaga. Take note na nagsabi nito co-teacher ko ha. Sabi niya, alam mo sir, ang Apple, pang-tamad to, pang-tanga to. Bakit? Kasi gagawin kanyang tanga. Pagka hindi mo siya nasundan, mahihirapan ka. Pero once you get used to it,
Once you get used to it, ma-appreciate mo talaga siya. Yun. See? Coming from the mouth of the user. Oh. Ilang mga kakilala ko na at kaibigan ng Apple user ay nagsabi niyan sa akin. They are convincing me to use Apple. Sabi ko, I'm an Android guy kasi I play games. So, ang Apple kasi is not really for games. Hindi siya gaming phone eh. O yun. That's why I stick with an Android. Okay? And I guess that's all for tonight. And thank you very much, guys. Ayan. Thank you.